Reviewin natin yung nabili kong Z-Bulb sa Shopee. Galing ito ng China. So, itong Z-Bulb na ito ay rated siya sa nasa 4,000 PSI yata yung rating nito. 4,500 PSI. Pero, hindi naman tayo magkakarga ng ganun kataas kasi kadalasan naman sa mga PCP natin is nasa 3,000 lang ang pinaka-max. Sa mga gustong mag-DIY ng PCP nila, so magandang gamitin ito kasi meron ka ng bulb. May kasama na siyang bulb, yan, built-in na siya. Tapos may gauge ka na at may quick fill ka na rin. Ayan, tapos ang kulang mo na lang is tangke, tapos yung upper receiver mo, yung pinaka-tube dito na may laman na hammer at saka spring, and then trigger assembly na lang ang gagawin. So mas mapapadali sa pag-convert at saka mas safe ito kaysa sa gumawa ka ng sarili mong bulb o sariling design na bulb mo na homemade, kasi ito talaga rated siya sa mataas na pressure at saka ginagamit talaga to sa mga PCP. Pag bumili ka nito, mayroon na rin siyang kasamang mga spare na O-rings. Tapos mayroon siyang kasamang spare na ayan, 3 bulb. So acetal na siya. Acetal na yung bulb. Para sa PCP talaga siya. And then mayroon din siyang kasamang spring. Tsaka ito yung mga parang pinaka gasket sa gauge at saka sa quick fill. So sulit na siya. So ngayon tignan naman natin yung specs ng Z-Bulb na to. O kaya ang tawag natin sa Pilipinas is offset. So kagaya nga ng sabi ko kanina, rated ito sa 4,500 PSI, pero hindi naman tayo nagkakarga ng ganun kataas na hangin kahit pa sa mga readily available na PCP na laruan. So maximum 3,000 lang kaya nating ikarga sa pump. Ayan. So itong thread nito is M18 by 1.5. So dalawa kasi ang klase ng bottle. Merong M18 by 1.5 at saka 5.8 UNF. So ito pang thread nito ay M18 by 1.5. So mas malaki siya kasi 18mm yung pinaka diameter nito. So yung 5.8 yata is nasa 15 point something or nasa 16 ganun yung diameter. So tignan nyo pong mabuti yung bibilin yung bottle. Dapat M18 by 1.5 siya. Ito namang pinaka diameter nitong bulb housing 20mm po yan. Itong yung bilog nito 20mm, tapos yung haba po nito is nasa around 1.3 inches yung haba niya. Ito yung pinaka gauge po niya, yung thread po ng gauge niya is M10 by 1. So M10 by 1 po siya, hindi po siya 1/8 yata or 1/4 NPT yung isang thread pa ng gauge. M10 by 1 po ito ang thread niya. So itong quick fill niya is yung standard lang. Wala ka namang problemahin na dito kapag bumili ka na ng pump kasi saktong-sakto naman yung mga female na quick fill ng mga pump. So yung kasama niyang gauge is naka MPa siya. Madali lang naman yung i-convert. So kapag nasa 20 MPa ka, ibig sabihin nasa 3,000 PSI ka na. At saka color coded naman siya. Yan. So dun ka lang sa green maglalagay ng hangin, hanggang sa green lang, wag lalampas sa green. Ito rin palang Z-Bulb na ito ay regulator ready na siya. So para makapaglagay ka ng regulator, aalisin mo lang itong adapter na to para sa M18 na tank. Yan, medyo mahigpit siya. Kung mapapansin nyo, yung thread nito is
G1/2. So, same siya sa mga thread ng regulator. Ayan. So, papasok dito yung regulator na GN1/2 or G1/2 yung thread. Ayan. So, alisin mo lang yung yung parang pinaka-valve ng regulator sa taas kasi wala itong yung parang tumutukot. So, alisin mo lang yun. May spring lang naman yun. Madali lang alisin. Tapos, pwede mo nang ilagay yung regulator dito. Pero, para mas maganda, maglagay ka muna ng plenum dito kahit ganyan lang kahaba na plenum. May nabibili naman na yun sa online. Sa Shopee, marami na rin. Pwede ka rin mag-import galing sa Shopee sa Indonesia. Medyo mura yung mga benta nilang plenum. Yan. So, pag na-threadan mo ng plenum dito, magte-thread ka rin ng regulator dito. Tapos yung bottle mo na. So, okay na siya. Regulated na yung PCP mo. So, may design na pala ako para dito. So, yung last time na video ko, pinakita ko sa inyo ito. Pinaka-upper receiver. Yan. So, may kulang pa akong mga parts. Kulang ko pa yung tube na 38mm. Papabutasan ko yun sa machine shop para magkasya dito. Tapos halimbawa dito yung tube. Tapos nakapatong to. Naka-screw sa pinaka-tube. Yan. Yan yung magiging itsura niya. May tube yan sa baba din. Andyan na rin yung hammer at saka spring niya dito na part. So, yan. So kung gusto niyo makita yung design, magpo-post ako ng short video. May animation din yon. Tapos may 3D design na siya. Popost ko yan para magka-idea kayo kung gusto nyong mag-build ng PCP. Mura lang po ito, sobrang mura. So para may idea kayo sa price, yung offset natin bawasan nyo ng 40%. Yung local na offset sa Pinas, yung bintahan ng price nun, bawasan nyo ng 40% yung presyo. Yun po ang presyo nito. Ganun po, nagre-range po siya doon. Hindi po constant, minsan tumataas. Minsan pag nagsisale, bumababa naman. Pero napakamura po. Sulit na siya. Kasi maganda rin yung quality. Ayan. So ito nga pala, O-ring para sa magiging transfer port niya or exhaust valve. So ito, naaalis rin po ito. Pwede nyo po itong bilhin na separate, yung wala pong offset. Itong mismo lang, itong valve housing lang mismo, pwede po kayong bumili ng ito lang. So pwede nyo rin itong gawin na mag DIY, magpagawa kayo ng aluminum na plug, tapos iti-trade nyo na lang siya, and then aluminum ulit dito. Tapos lagyan nyo na lang ng hammer housing at saka trigger. So, okay na. Kung gusto nyo, ito lang. Pero mahirapan kayong maglagay ng regulator kapag naka-tube tank kayo. Kapag wala nito. Wala nitong pinaka-offset. So yan, kung magpapalit ng valve, alisin lang ito. And then, nandyan na rin yung spring niya at saka yung pinaka valve niya. Tapos dito naman may o-ring na maliit yan pag inalis ito. So yun yung nagpe-prevent ng blowback para hindi lumabas yung hangin dito kapag nag-fire. Okay, so yun lamang po. Ipopost ko yung design na sinasabi ko. Magpo-post ako ng short video. Maraming salamat po sa panonood.